Good day everyone. Magandang hapon po sa bawat isa. Ang aking pong isi-share ngayon ay ang aking devotion last September 18, 2023 from Daily Hope. At pinagmagatan po itong Trusting God Through the Six Stages of Faith. Ang verse po ay matatagpuan po natin sa Ecclesiastes 3 verse 11. Sabi po dito, He has made everything beautiful in its time. He also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. So, sa buhay po natin, naranasan nyo na po ba yung tipong nagmamadali kayo, pero ang Panginoon ay hindi naman nagmamadali. Diba? He is not in a hurry kasi He knows the time, the season for everything na nangyayari sa buhay natin. Diba? Hindi naman madali na maghintay lang tayo sa Panginoon. Naghihintay tayo for something from God, pero parang iniisip natin, parang late ka na, Lord. Ako nga sa sarili ko, parang iniisip ko, naku, malapit na ako mag-50. Next year, 50 na ako. Parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko. May pinagpe-pray tayo sa Lord, tapos nag-iisip pa tayo, ano pa ba ang kailangan kong gawin? Pero alam niyo po ba, ang mas magandang tanong doon ay, Lord, ano po yung gagawin mo? Diba? Minsan iniisip ko, mag-fasting ako. Pero syempre alam naman ng Diyos yun eh. Kung mag-fasting ka or mag-undergo ng prayer and fasting, ang maganda lang doon ay babaguhin ng Lord yung puso mo at mas makikilala mo siya ng lubos. Hindi ka magsasakripisyo para lang i-gain yung favor ni Lord. Kasi alam na ni Lord yun eh, di po ba? Story ni Abraham, binigyan siya ng impossible dream ni Lord doon sa kanyang old age. Diba? 75 years old na si Abraham nung sinabi ng Lord sa kanya that I will make you a father of many nations. Isip niya, 75 years old na ako paano ba to? Pero yung God's timing ay perfect. Alam ni Lord yun eh. Diba? Alam naman ni Lord yung mga nangyayari. That is why sinabi ni King Solomon, God makes everything beautiful in its time. Kasi merong season for everything under the sun, di ba? The preceding verses nito, yun yung context. Kailangan nating maintindihan na kailangan tayong magtiwala sa Panginoon. At yung process ng pagtitiwala natin sa inyo, meron tong stages sa ating buhay. We have to understand the 6 stages of faith. Una po, yung dream. God will give you a dream for your family, for your church, for your community. Katulad ng ginawa din ng Lord kay Abraham, God gave Abraham a dream to be a great nation, pero yun lang yung start. Makikita natin doon sa Genesis 12 verse 2 to 3 nung tinawag na ni God si Abraham. And then the next stage is yung decide. You have to set out in faith and make decision to act on your dream God has given you. So dito makikita natin na si Abraham, he risked everything to leave his homeland and go to a place he had never seen or heard before. Dinala siya ni Lord doon sa lugar na hinahanda ni Lord para sa kanya. Ang another stage is yung pangatlong stage, yung delay. Hindi agad or instantly tinutupad ni Lord yung pangarap niya. During this delay period, it feels like nothing is happening. 11 years nung binigyan ng dream ni God si Abraham. And then the Bible said God still haven't given
given Abraham and his wife Sarah a child. Doon sa Genesis 16 verse 1. Kaya yung nangyari doon sa 11 years na yon, nothing, simple waiting. Abraham waited, and Abraham and Sarah would continue to wait. And the next stage, difficulty. You will face problem as you pursue God's dream. Your prospect may appear to go from bad to worse to impossible. Diba? Hanggang sa umabot na ng 99 years old si Abraham, seems to be beyond the age where fathering a child was possible. Diba? Napaka-imposible na to. But even as the dream seems impossible, God finally gave Abraham and Sarah a child. So, ayun na nga. Binigay na yung promised child, which is si Isaac. Another stage, eto na, yung dead end. God allows your dream to seemingly die. God asked Abraham to give up his miracle child. God asked Abraham to sacrifice his dream. Makita natin dito na, oo na, meron na siyang anak. Tapos mahal na niya dahil naniniwala na siya. Ito na yung pangarap na ibinigay sa kanya ni Lord na magiging great nation siya. Pero God asked him to sacrifice his child. Diba? Parang wala na. Dead end na. Pero hindi. Doon sa dead end na yon, eto na. Meron ng deliverance. The more hopeless the dead end, the greater the deliverance will be. You'll be left with the realization that only God could be done what He did. Yung deliverance, nandyan na. Yung provision, nandyan na. Kasi, in our existence here on earth, as long as we trust the Lord, as long as we have faith, yung pag-asa natin ay nasa Panginoon. Yung pananampalataya natin, nasa Panginoon. So, ano na po ba? Nasaan na po ba tayo doon sa stage ng buhay natin? Where are we in these 6 stages? God will take you through them over and over again as He grows our faith. Dadaling ka ng Panginoon over and over, katulad nga nung ginawa niya sa mga Israelites nung going to Promised Land, dun sa Canaan, na po pwede namang 9 days nilang lakbayin yon, pero hindi. Nag-wander sila sa wilderness for 40 years. Kasi ini-establish pa ni Lord yung puso at isipan nila to be a great nation. Hinahanda yung puso nila, yung kanilang yung mindsetting nila, kasi slave sila, 'di ba? So pagka dumating sila doon sa Promised Land na yun, baka magpa-slave lang din sila, magpasakop lang din sila kung sino yung mga tao doon. Pero kaya pinatatag ng Panginoon yung puso at isipan nila. Kung mababasa po natin yung kasaysayan noon doon sa Exodus hanggang doon sa time ni Joshua, makikita natin doon na yung matatag talaga, yung ready for the Promised Land, sila yung mga nakapasok doon sa Promised Land. So in our life, meron tayong stages sa buhay natin na parang akala natin wala na, dead end na, pero merong deliverance si Lord na nakalaan. All we have to do is just trust the process. Trust the process. Sa kasalukuyan nga rin, sa totoo lang, ako dumadaan din dito. Siguro nandito na ako sa difficulty. Andiyan na yung parang, ay Lord, ano na ba to? What happened? Ginawa ko na naman. Na-delay na. Lord, matanda na ako. Anong gagawin ko? As long as we trust the Lord, as long as kumakapit tayo sa Kanya, kasi ang Lord naman hindi tayo bibitawan. So let us just, again, I will tell you na trust the process. Trust the process. Alam ni Lord yan. Yung mga nangyayari sa buhay natin, kung meron ka mang problema tungkol sa mga relationship, sa iyong asawa, sa iyong anak,
trust the process of God. O kaya wala ka pang asawa, trust the process. Or financial difficulties, trust the process. Malalagpasan mo rin yan, yung mga nagtambakang utang dyan, nagtambakang gastusin, ma-overcome mo din yan one by one. And another, siguro yung sickness, gagaling din yan. Gagaling din. Minsan nga yung sickness, nagiging time na natin to reflect doon sa buhay natin, no? And another thing na makukuha natin dito sa ating pinag-aralan, God make everything beautiful in its time. In its time, there's proper timing para sa bawat pagkakataon ng buhay natin. So, yun lang po ang aking maisi-share. Maraming salamat. God bless you all.